Inaresto ang dating prinsipe ng United Kingdom na si Andrew Mountbatten Windsor. Dahil yan sa aligasyong misconduct in public office kasunod ng mga paratang na nagpadala umano siya ng confidential documents ng gobyerno sa convicted sex offender na si Jeffrey Epstein. Matapos ang interogasyon ng mga otoridad, pinakawalan din ng dating prinsipe. Hindi siya nagbigay ng pahayag sa media. Nauna na itinanggi ng dating prinsipe ang aligasyon at sinabing pinagsisisihan niya ang pakikipagkaibigan kay Epstein. Noong isang taon, tinanggalan ng royal family ang lahat ng titulo si Andrew dahil sa kontrobersya. Ayon kay King Charles III, handang makipagtulungan ng Buckingham Palace sa investigasyon sa kanyang kapatid. Mga mare, feeling honored and grateful si Kapuso primetime princess na isa sa cast ng pelikulang Until She Remembers. Kwento ni Barbie sa inyong mare, talagang nahasa ang kanyang skills at maraming natutuhan mula sa direktor ng pelikula na si Direk Brillante Mendoza. Very natural and raw daw kasi ang naging pag-arte nila sa pelikula. Sa premiere night kahapon, present si Barbie kasama ang ilan pang bida ng pelikula tulad ni Charo Santos Concho at Boots Anson Roa Rodrigo. Dumalo rin sa premiere ang mga kaibigan ni Barbie gaya ni Asia's multimedia star Alden Richards at present din si Kapuso primetime king Dingdong Dantes. At Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. Powerhouse cast talaga itong pelikulang ito. Dream project ko po ito. Ang mapabilang sa pelikula ng Direk Brillante and to do a project like this na marami rin talagang matututunan kahit ang mga kabataan natin, especially today. Kaya I'm just so excited and I'm proud of what we made. Nagsampa ng reklamo si Pasig City Mayor Vico Soto sa Commission on Elections laban sa kontratistang si Sara Diskaya na nakatunggali niya noong eleksyon 2025. Para yan sa mali umanong deklarasyon ng mga nagastos ni Diskaya sa kanyang Statements of Contributions and Expenditures o SOSE. Inilakip sa reklamo ang mga ginastos umano ni Diskaya sa mga patalastas pa lang. Wala pa raw dyan ang gastos sa malalaking billboard ni Diskaya na hindi umano idineklara sa kanyang SOSE. Para kay Soto, hindi makatotohanan na nasa 800,000 pesos lang ang ginastos ni Diskaya na nakadeklara sa SOSE. Bago yan, nagsampa rin si Soto ng reklamong perjury sa Pasig Prosecutor's Office para naman sa umano'y misdeclaration ni Diskaya sa kanyang dual Filipino-British citizenship. Nakakulong ngayon si Diskaya dahil sa mga kasong graft at malversation kaugnay sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Sabi ng tagapagsalita ng mga Diskaya na si Attorney Cornelio Samaniego III, kaya lang naghain ng reklamo si Soto ay para daw pagtakpan ang election offense na kinakaharap ng alkalde sa COMELEC office sa Pasig. Kaugnay naman sa citizenship, iginit ni Samaniego na parehong Pilipino ang mga magulang ni Diskaya, kaya siya rin ay Pilipino batay sa Ius-Sanguinis Doctrine. Tugon dyan ni Soto, nagsampa siya ng mga reklamo dahil hindi raw dapat hinahayaan ng mga politiko na gawing kalokohan ang election laws. Pumanaw sa edad na 70 ang dating senior cameraman at head ng videography ng GMA News na si Ricardo Pagkalinawan Villegas. Kinumpirma ito ng kanyang anak na si Evita. Komplikasyon sa pneumonia ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Si Villegas ay naging cameraman ni multi-awarded broadcast journalist Jessica Soho noong siya ay news reporter pa. Nakasama rin siya sa coverage sa ilang makasaysayang pangyayari sa ating bansa tulad ng People Power Revolution noong 1986. Gayon din ang mga tangkang kudeta noong panahon ni dating Pangulong Cory Aquino. Si Villegas din ang nag-cover ng Camp Kawa-Kawa Siege sa Zamboanga City noong 1989. Naulinan ni Villegas ang 4 na anak at 14 na apo. Matinding ashfall ang idinulot ng pagputok ng Bulkang Canlaon kahapon. Update tayo sa sitwasyon sa Negros Occidental sa ulat on the spot ni Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Rafi, Connie, hindi lang pangamba na muling pumutok ang Mount Canlaon ang nararamdaman ng ilang residente, kundi pati na rin ang pangamba sa kanilang kalusugan sa epekto ng ashfall. May ilan na kasi na sumama ang pakiramdam matapos makalanghap ng amoy ng asupre. 7 LGUs na sa Negros Occidental ang naitalang apektado ng pagputok ng Mount Canlaon ayon sa PDRRMO. Karamihan sa kanila may naitalang ashfall, isa na dito ang La Carlota City. Sa loob lang ng 2 minutong moderately explosive eruption ng Mount Canlaon, ito ang epektong iniwan nito.
Sa barangay Gintubdan, La Carlota City, halos balot na ng ashfall ang ilang kalsada, pati mga bubong ng kabahayan hindi nakaligtas sa abo. Maliban dito, nakalanghap din ng matapang na amoy ng asupre ang ilang residente. Kaya ang iba nakaramdam ng paninikip ng dibdib at pananakit ng tiyan. Kaninang umaga, sinimulan ng ilan ang paglilinis ng mga bubong at loob ng bahay. Pabudlay gid mami kayo daw siminto sa gapilit sa sa mga atop namon kag sa dalan. Ang ginasudsod ko lang gani isang gunaho kay nang hindi siya madala sa silhig. Kadamo gid. Kundi man matinloan no, mabuslot niya mo na top. Damo sugod yung na dolo shite, te wipe ang tapos kibot kami nga may daw balas-balas budlay ganay tinloan no. Nananawagan ngayon ang PDRRMO sa mga residente na mag-report sa LGU sa oras na mamonitor ang ashfall. Inaabisuhan rin ang mga residente na magsuot ng face mask at kung maaari, wag munang lumabas sa kanilang mga bahay. Hindi rin nadagdagan ang mahigit 30 pamilya na inilikas kahapon. Rafi, Connie? Maraming salamat, Eileen Pedreso. Patay ang isang motorcycle rider matapos na bumangga sa isang bus sa Bawang La Union. Base sa investigasyon ng pulisya, nag-overtake ang biktima sa isang sasakyan sa bahagi ng Barangay Putot. Saktong may paparating na bus at bumangga siya sa gilid nito. Isinugod sa ospital ang biktima pero idinektarang dead on arrival. Hindi na nagsampa ng reklamo ang kaanak ng biktima matapos mangako ang pamunuan ng bus na magbibigay ng tulong pinansyal. Walang pahayag ang kumpanya ng bus. Kaugnay sa lagay ng panahon sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao, makakapanayam natin si Pag-asa Weather Specialist Dr. John Manalo. Magandang tanghali po. Magandang tanghali din po, Sir Rafi. Hanggang kailan po tatagal itong maulang panahon sa mga lugar na yan? Itong maulang panahon po ay magpe-persist pa rin. Unti-unti from Eastern Mindanao ay aakyat po itong shear line at mananatili sa susunod na 2 hanggang 3 araw sa Eastern Visayas naman. Sa kasalukuyan, may nakataas tayo na weather advisory. Babala ito sa mga malalakas na pag-ulan dito sa mga probinsyang Surigao del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao de Oro at Davao Oriental. Gaano ba kalakas yung ulan na dala nito? At dahil malawakan yung mga pagbaha at ang daming landslide dyan po sa Mindanao? Opo, posible po. Yung amount ng pag-ulan na nakaakibat dito ay 50 to 100. Even dito sa mga AWS natin, automated weather station natin, ay may umaabot ng lagpas 200. So, malalakas na pag-ulan po ito. At makakatulong po ba na umakyat ito bagamat maapektuhan naman yung Visayas? Well, makakatulong po ito pagdating sa mga kababayan natin sa Mindanao. Pero hindi po ito makakatulong generally sa Eastern Visayas. At magpo-progress po ito tulad ng binanggit natin for a few days more. Ganun pa rin po ba yung lakas na ulan na dala nito? Yes po, nakikita natin na magpapatuloy ito. Pero after 2 days, nakikita natin na malaki na yung magiging kabawasan ng mga pag-ulan associated dito sa shear line. Dito po sa Metro Manila, ano po ang asahang lagay ng panahon ngayong weekend? Dito sa Metro Manila, maganda po yung magiging panahon natin. Mababa lamang po yung chance ng mga pag-ulan. At kung ulan lang, yan po ay mga localized lamang o pulo-pulo lamang. At hanggang kailan pa nung mararanasan yung malamig na panahon dahil po sa hanging amihan? Actually, yung lamig ng panahon na nararanasan natin ay hindi na kasing lakas nung kasagsagan talaga nitong Northeast Monsoon. Pero mananatili po ito throughout February at unti-unti po na mas mararamdaman na natin yung pag-init pagpasok po ng Marso. Baka may panawagan po kayo sa mga taga-Visayas na pupuntahan naman nitong shear line na may dalang malakas na ulan. Nasa inyo po pagkakataon? Huwag po natin baliwalain yung mga nilalabas ng Pag-asa ng mga weather advisory, heavy rainfall warning, lalo na ng mga Pag-asa regional offices natin dyan sa Visayas. At yung relasyon naman po nito dun sa pumutok na bulkang Kanlaon, ay mag-ingat din po tayo, heads up din po. Good news naman dahil hindi naman po dito magiging directly yung mga pag-ulan natin, nakafocus lang po ito sa Eastern Visayas. Pero inote pa rin po natin yung magiging interaction nito sa ating weather condition. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat din po at ingat po tayo. Si Pag-asa Weather Specialist Dr. John Manalo. Ito na ang mabibilis na balita. Huli ka ang paglapit ng isang lalaki sa isang tuktok kung saan natutulog ang isang travel vlogger sa Quezon City. Ilang beses siyang nagpabalik-balik at nang matiyak na tulog ang nasa loob ng tuktok, doon niya na tinangay ang isang bag na naglalaman ng 2 drones.
Nagmadaling umalis ang salarin matapos tumahol ang aso ng may-ari. Nagising din ang travel vlogger at doon nadiskubre ang pagnanakaw. Tinatay ang 130,000 pesos ang halaga ng drones at accessories nito. Tinutugis na ng pulisya ang lalaking kumuha sa drones. Arestado na ang itinuturing na mastermind sa chop-chop na katawan sa isang drum na natagpuan nitong linggo sa Maynila na ibinirita namin kahapon. Kahapon din siya inaresto sa isang kasino sa Parañaque. Siya ang Chinese na lalaking nakuna ng CCTV sa isang condominium sa Pasay na nagtutulak na isang trolley na may asul na plastic drum nitong linggo. Nakipagtulungan umano sa pulisya ang live-in partner ng suspect para matuntun siya. Narecover din ang mga lagari at chopping knife na hinihinalang ginamit sa pag-chop-chop sa biktima. Sinusubukan pang kunan ng payag ang suspect. Nauna nang naaresto ang kasabwat niya na nangontrato umano sa van para i-dispatcha ang drum. Mahaharap sila sa reklamong murder. TGIF, mga mare at pare, nag-share ng insights ang Kapuso singers na sina Christian Bautista at Mark Bautista tungkol sa AI-generated music. If people will still use AI-generated music, this kung singing that one at high, this is an AI-generated song, or hope you like it. If you don't like it, then don't listen to it. Listen to original songs na not created by AI. May mga songs na lumalabas na AI and may mga tao na na-appreciate nila. Eh, hindi mo naman sila pwede mapigilan kasi yun yung na-move sila eh. Sana hindi mawala yung appreciation ng mga tao sa artistry, sa soul, sa effort ng bawat artist or musician. Sagot yan ni na Mark at Christian sa press conference ng kanilang concert kung saan present ang inyong mare. Hindi sila against sa AI-generated music na bahagi ng modern generation. Pero sana raw ay hindi mawala ang appreciation sa tulad nilang artists. Excited na sina Mark at Christian sa kanilang upcoming concert sa March 6. First time raw nila magduo sa isang concert sa tagal ng friendship nila.